Sa mundo ng sports, hindi na bago ang brand endorsement na nagkakahalaga ng multi-million dollar deals at ang isang maliit na pagkakamali sa pakikipagtransaksyon sa pagitan ng atleta at ng brand ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. At ganito nga ang nangyari sa Nike nang magkaroon sila ng malaking pagkakamali na naging dahilan upang umalis si Stephen Curry sa brand. Ang kamalian ngang ito ay naging dahilan ng paglipat ni Curry sa Under Armour. Ano nga ba ang pagkakamaling ito? Tara sabay-sabay nating alamin. Noong 2013 nang si Curry ay nakilala na sa liga kung saan ginulat ni Curry ang NBA sa kanyang kahangahangang performances at bumasag ng mga record sa 3-point area. Dahilan para ligawan ito ng iba't ibang brand. Kaya naman, kinakailangan gumawa ng aksyon ang Nike upang muling mai-resign si Curry sa kanila. Ang Nike ay kilala sa kanilang sportswear at shoe deals kasamang mga sikat na atleta sa iba't ibang sports. At sa NBA ay maraming sikat na manlalaro ang nakasign sa kanila. Dito nga ay nagpahayag ang Nike na gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang partnership kay Curry. Dahil mula pa lang nung college at unang mga taon ni Curry sa NBA, ay Nike brand ang kanyang suot-suot, especially ang Nike Hyperdunk. Kaya ganun na lamang kalaki ang tiwala ni Curry na magiging maayos ang kanilang pakikipag-usap sa Nike para sa kanilang renewal ng kontrata. Ngunit sa isang meeting na sana'y magpapatibay ng kanilang relasyon at magpapakilala kay Curry bilang Nike athlete, ay nauwi sa ibang direksyon dahil nagkamali ang Nike representative sa pagbigkas ng pangalan ni Steph at tinawag itong Stephon. Kaya naman, naging red flag ito para sa ama ni Curry na si Dell. Dahil kung kukuha ka nga naman ng isang endorser ng iyong brand, ay dapat lamang nakilala mo ito at alam mo ang pangalan niya. Maging sa mga maliliit na detalye at ang nakaligtaan pang bigyang pansin ng Nike ay ang kanyang pangalan. At habang nagpapatuloy ang presentation upang kumbinsihin si Steph na mag-resign sa Nike, ay isa na namang kapalpakan ang nagawa ng Nike dahil sa PowerPoint presentation na dapat nakapersonalize kay Curry, ay biglang lumabas ang pangalan ni Kevin Durant at agad na inalis na ang ibig sabihin lamang nito na ang PowerPoint na ginamit para kay Curry ay nirepurpose, nireuse at nirecycle lamang mula sa dating presentation para kay Kevin Durant na nagpapakita ng kakulangan sa pagpapahalaga sa maliliit na bagay kagaya ng simpleng detalye na ito. Ayon kay Del Curry na kasamang dumalo sa meeting ng kanyang anak, ay matapos niyang makita ang mga bagay na ito, ay alam niya na ang Nike brand ay hindi para sa kanyang anak. Isa pang malalim na dahilan kung bakit tuluyang umalis si Steph sa Nike. Ito'y dahil sa kakulangan ng pagkilala at respeto ng Nike para kay Steph sa kanyang potensyal bilang isang top-tier elite. Dahil sa mga panahon ngang ito ay pabalik-balik ang injury ni Steph sa kanyang paa. Ang Nike ay kinakategorize ang kanilang mga atleta by tier, kung saan ang top tier ay kinabibilangan ng mga malalaking pangalan tulad ni Kevin Durant, Kobe Bryant at LeBron James. At ramdam ni Curry na iba ang turing sa kanya at wala sa ganung level sa kabila ng kanyang mga achievements. Hindi rin ito nabibigyan ng oportunidad tulad ng ibang rising stars na sina Kyrie Irving at Anthony Davis sa mga panahong ito na may sariling youth development camps ng Nike. Inalok ng Nike si Curry ng $2.5 million per year na kontrata. Isang malaking pera nga ito, ngunit hindi sapat para sa kanyang nagawa sa liga. Sa kabilang banda, ang Under Armour na mas maliit na kumpanya ay biglang pumasok sa eksena at nag-offer ng $4 million per year contract. Bukod pa sa gusto ng Under Armour na si Steph ang gawing mukha ng kanilang brand. Na nagparamdam kay Steph ng pagpapahalaga, kaya naman siya'y nagdesisyon na iwan na ang Nike at piliin ang Under Armour. Ang desisyon ni Curry na piliin ang Under Armour ay hindi lamang dahil sa pera, kundi dahil dito niya naramdaman na siya ay priority at nire-respeto. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa Nike at sa maliit na kumpanya ng Under Armour niya ito naramdaman.
Ang Under Armour CEO na si Kevin Plank ay nilinaw ang kanilang plano para kay Steph na nakikita nila ito bilang isang tunay na kahangahangang atleta at hindi lamang basta endorser. Dito nga ay hinahayaan ng Under Armour si Curry na magdesisyon sa disenyo ng kanyang sapatos at sa marketing ng kanyang signature line. Kagaya na lamang ng paglalagay ng Bible verse sa kanyang sapatos na Philippians 4:13. Ang pagrespeto at pagpersonalize ng sariling sapatos ni Curry ay malinaw ng kaibahan ng Under Armour at Nike. Dahil sa Under Armour, naramdaman ni Curry ang pagpapahalaga sa kanya. At ang pagsama ni Curry sa Under Armour ay naging malaking impact para sa brand dahil sa loob lamang ng 2 taon, nagawa ni Steph na doblehin ang value ng Under Armour dahil sa kanyang impluensya sa loob at labas ng court na nakatulong para mas lalong makilala ang Under Armour mula sa isang sports apparel na hindi gaanong pinapansin noon na na-overshadow ng mga kilalang malalaking brand tulad ng Nike at Adidas ay biglang tumaas ang sales sa maiksing panahon lamang na malaking kawalan para sa Nike. Naging iisa na nga si Steph at ang brand dahil pag sinabi mong Stephen Curry ay hindi na mawawala sa pangalan nito ang Under Armour tulad ng Nike kay Michael Jordan. What's up mga boss? Kung gusto mo pang makakita ng mga ganitong video, ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po!